Binalaan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na opisyal sa buong bansa laban sa pag-abuso sa kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit sa mga pulis bilang kanilang private army. Sa halip na maging katuwang sa kaayusan at kapayapaan, naging kasangkapan umano ang PNP sa pansariling interes ng ilang politiko. Narito ang ulat ni Paul Montibon. Mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang nagsiwalat na may mga politiko umanong ginagamit ang mga pulis bilang mga bata-bata, utusan o pribadong hukbo na sumusunod sa kanilang kagustuhan. Isang matagal ng hamon ito na kinakaharap ng Philippine National Police o PNP ang sabwatan ng ilang opisyal ng pamahalaan at mga tauhan ng pulisya para sa pansariling kapakinabangan. Ayon kay Remulla, imbes na maging katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa komunidad, nagiging sangkot pa ang ilang pulis sa mga aktibidad na makasarili, taliwas sa kanilang mandato. Remember, good governance is good politics. If the local chief executives cooperate with the police and vice versa, and I mean cooperate, not utilize. Kasi ang nangyayari dyan, marami, ginagawang private army ang police, nila, bata-bata nila. Bawal na yun. Kailangan they work together. Giit pa ni Remulla, kahit nasa ilalim ng lokal na pamahalaan ang administratibong kontrol sa PNP, dapat laging isa-isip ng mga politiko at pulis ang separation of powers upang maiwasan ang pang-aabuso. Anya, kailangan may malinaw na partnership at hindi pagkontrol upang maging epektibo ang kampanya kontra kriminalidad at iba pang banta sa seguridad. There is a separation of powers, pero kailangan partnership yan to be effective. Nagpaalala ang DILG sa mga lokal na opisyal na huwag gamiting parang mga utusan ang kapulisan. Ang mandato ng pulisya ay para sa publiko at hindi para sa pansariling interes ng iilang nasa kapangyarihan. Matatandaan na ayon sa Section 51 ng Local Government Code of 1991 o Republic Act 7160, limitado lamang sa supervision ang kapangyarihan ng mga lokal na opisyal sa mga unit ng PNP. Hindi ito kinabibilangan ng kontrol sa mga tauhan ng pulisya. Sa parehong batas, ang Section 59 ay nagsasaad na ang ugnayan ng LGU at PNP ay dapat manatiling supervisory at coordinative, hindi commanding o exploitative. Samantala, nananatiling sariwa sa alaala ng publiko ang mga kontrobersyal na operasyon ng pulisya nitong nakaraang taon, kabilang na ang marahas na paglusob ng mahigit na 5,000 pulis sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City noong Setyembre 2024 at ang di umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Marso taong 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.